Gusto mo rin bang magkaroon ng borderless printing? Yung mga printer mo na Epson 3210, Epson 5290, at kung ano pang mga compatible na mga printer, at hindi mo naman kayang gawin, i-message mo lang ako sa aking Facebook page para ako na mismo yung gagawa dyan sa computer mo via online support at napakamurang halaga lang. At sa mga kailangan din ng mga Microsoft Word or kung ano pang mga software na kailangan yung i-install para dyan sa mga sisimulan yung printing business, message nyo lang ako at super affordable lang naman ng aking serbisyo. Isa sa mga unang i-cater mo kung magsisimula ka ng printing business, ito yung tinatawag na ID printing. Usually 1x1 or 2x2 and minsan passport size. Dapat alam mo din yung mga materials na ginagamit dito. Okay lang din kung wala kang ganitong cutter na kagaya ng ginagamit ko. Okay lang din kahit gunting yung gamitin mo. Pero dito sa video na to, gumamit ako ng tinatawag na die cutter. Ito yung nakikita ninyo, die cutter yung tawag dyan, para hindi ako mahirapan at eksakto na mismo yung cut na gagawin neto. Ito ay nakadesign sa sukat na 2x2, meron din tayo neto na para sa 1x1, at meron din tayo neto na para sa passport. Medyo may kamahalan nga lang yung mga ganitong die cutter, pero sinasabi ko sa inyo 10 years, 5 years, talagang buhay pa sa inyo to, as in magagamit nyo ng ganun katagal. It is a good investment kung into printing business ka talaga. Pero kung medyo hobbyist ka pa lang, ang masasuggest ko okay lang naman na kahit gunting lang yung meron ka. Pero iba talaga yung conveniency kapag meron ka netong ginagamit ko na die cutter. Kung gusto mong mag-avail ng mga materials na ganito, nasa description lang yung link para makapag-avail ka din. At siguraduhin nyo na sa mga lehitimong seller lang kayo bibili ng mga produkto para hindi kayo mauto at hindi kayo makabili ng mga overprice. Gumagamit nga pala ako ng OPP plastic. Dito ko nilalagay yung output or yung pinaka-ID ng ating customer. At kung medyo artistic ka, pwede kang gumawa ng sarili mong design ng packaging at igaya mo na lang sa logo ng pinaka-business mo kung meron kang logo ng pinaka-business mo. Kagaya ng mga nakikita natin dati sa mga Kodak. Nasa sa inyo, nasa discard nyo yan, pero ako ito lang yung ginagamit ko. Medyo tama than gaming, pero okay na okay as is. Ang singil ko nga pala dito kapag satin ang ginagamit ko na photo paper ay 60 pesos yung package ko na to. Pero kung ang ginagamit ko ay yung mga double-sided na mga photo paper, 50 pesos yung singil ko kasi di hamak na mas mura yung mga photo paper na double-sided. Talagang kikita kayo ng okay na okay doon. Pero etong customer natin, gusto niya yung medyo premium, kaya 60 pesos yung sinisingil ko dito kasi iba rin talaga yung quality kapag ka premium satin yung ginamit mo naman na photo paper. Sooner or later, malalaman nyo yung mga pagkakaiba ng mga ginagamit na mga photo paper sa mga projects or sa mga i-cater ninyong services. At palalaman nyo talaga na okay talaga yung quality ng premium satin or yung mga RC satin. Iba talaga yung output pagka ganyan, iba yung kapit ng mga ink, mapa dye ink or mapa pigment ink, talagang napakaganda ng output. Kung gusto nyo nga palang mag-avail ng mga template natin na agaya ng ginagamit ko, in-upload ko na siya dito sa Rocket PH, 120 pesos lang. And mga tropa, kung hindi nyo naman afford, walang problema, pwede nyo gawin etong mga template natin. Meron din akong mga tutorial kung paano gumawa ng template na ganito. Pero kung gusto nyo akong suportahan, avail nyo na lang etong template na to. Hindi ko kayo pinipilit na i-avail to mga tropa, no? Kaya nga gumawa ako ng tutorial para kung hindi nyo afford, wag na kayong gumastos. Yun lang. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gustong mag-avail ng mga lifetime template, kung into printing business talaga kayo, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampo.